Radio Broadcasting DCYM 321 on air. Magandang araw, ito ang DCYM Radio. DCYM pagsubok sa mikropono. Radyo Bida sa Aksyon, 8:45. Radio DCYM 1, 2, 3, handa ng mga balita. Magandang araw, Pilipinas. Para sa balitang lokal, sinusubukan ng mikropono. Para sa balita pampalakasan, 1, 2, 3. Radio Bida sa Aksyon. 3-2-1, sinusubukan ng mikropono. DCYM aarangkada na. Para sa showbiz na latest, kasama niyo inyong professional na marites. 1-2-3, DCYM laging on the spot. Para sa balitang shows na halos presyon ng bariya, dito ang chikay walang palya. Hatid ng programang radyo, Bida sa Aksyon. Para sa 5 minutong pagbabalita. Live mula sa News Center ng DCYM, maghahatid ng totoo at panindig ng balita. Ito ang Radyo Bida sa Aksyon, 8:45. Narito ang mga tagapaghatid balita. Sandigan ng bayan, tapat na pagbabalita. Hatid na mapanindigang katotohanan para sa masa. Ito ang Radyo Bida sa Aksyon, 8:45. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Miguel Restan. Radyo DCYM, ako naman si Donita Kayaon. Para sa panindigang balitaan. Para sa tapat na lingkod bayan, ito ang DCYM 8:45. Ang oras ng mga kapuluan ay alas 8 ng umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ika-23 ng Oktubre. Coal-fired power plant sa ating muna ang binatikos sa mga residente at environmental groups. Pagtaas ng pandahigang presyo ng langis, nagdulot ng pangamba sa ekonomiya ng ilang bansa. China ang nilipita ng pag-export ng rare earth material. Pandahigang pagpupulong tungkol sa pagbabago ng klima, itinako sa Paris. Pagdiriwang ng araw ng mga patay sa Mexico, inayo ng mga turista. Presyo ng bigas, patuloy na bumababa. Tulong pinansyal para sa mga magsasaka, inilipas na ng gobyerno. Bagong programa ng DSWD para sa mga pamilyang Pilipino, ilulunsad ngayong linggo. 2 patay at mahigit 18,000 apektado ng bagyong Romel sa Capiz, Pilipino. Dalaki na ditwat ng warit na 80 ang salud sa Tondo, Arestado. Unemployment rate bumaba sa 3.9%. Mas maraming Pilipino may trabaho na. Gig workers pulong sa proteksyon, verification part, pisina publiko. Para sa detalye na balita, sa loob ng mahigit 10 taon, inutulan ng mga taga-Timona ng 1,200 megawatts coal-fired power plant ng Toronto Power Gen Corporation. Matapos aprubahan ng Department of Energy noong Agosto 2025, itinawag ito ng mga mamayan at environmental groups na hatol sa kamatayan para sa kalikasan at kalusugan ng komunidad. Iginit ng kumpanya na makatutulong ang proyekto sa supply ng kuryente at trabaho. Ngunit panindigan ang presidente na mas dapat bigyan pansin ang malinis at ligtas na enerhiya. Isinahad ng isang ito ang patuloy na laban para sa kalikasan at makatarungang enerhiya sa bayan ng Timonan. Para sa iba pang balita, tumaas kami ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos inulat ng OPEC Plus na babawasan nila ang produksyon ng crudo ngayong Oktubre. Ayon sa datos ng Bloomberg, umabot na sa $98 kada bariles ang presyo ng Brent crude, ang pinakamataas na presyo sa loob ng halos isang taon. At dahil itong maraming bansa sa Asia at Europa ang nakararanas ng pagtaas sa presyo ng gasolina at ibang bilihin, lalo na ang mga bansang umaasa sa imported oil tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas. Ayon sa mga ekonomista, kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo, maaari itong magdulot ng global inflation at pagbago ng ekonomiya. Pinayuhan mga eksperto ang mga gobyerno na magpatupad ng energy saving measures at maghanap ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Magbabalik ang mga radyo dito sa aksyon mga pangatulang isang paalala. Uy, Beth, para ang tamlay mo lately, ayos ka lang ba? Hindi nahihirapan na kasi ako. Nagsabay-sabay yung problema sa bahay at eskwelahan. Huwag kang mag-alala, may mental health program bukas sa school. Agad na lang tayo. Para saan ba yun? Alam mo ba na may programa sa eskwela na para sa ating kailangan? Makilang ka para ang isip ay maalagaan. Ano ba? Stress ay mabawasan na, problema ay
daan, sapat na tulog, tamang pagkain at ehersisyo araw-araw ang sekreto sa malusog na katawan at masiklang pag-aaral. Kahit nga kung pagod pero huwag susuko sa pangarap dahil ang malusog na katawan sa liga ng matatag na isipan. Ang mga pakalaran ko sinisingiyon ng kimpinang ito. Kayo ay patuloy na lang nakikinig sa Radyo Pida sa aksyon. Binibitahan ng China ang pag-export ng rare earth materials sa kinagamit sa paggawa ng high-tech products tulad ng electric vehicles at semiconductors. Dahil dito doon ang export volume at nagdulot ng pangamba sa mga bansang umaasa sa supply mula China. Nagmadaling mag-stockpile ng kumpanya sa Europa at Amerika habang nakapagkasundo naman ng US at Australia para sa $8.5 bilyong proyekto sa critical mineral. Ayon sa mga eksperto, may critical at sa layunin ang ibang ng China. Sa Pilipinas naman, posibleng tumaas ang presyo ng tech gadgets at bahagi ng electronics industry, kaya hindi kahit ang mga lokal na industriya na humarap na alternatibong supply at palakisin ang recycling effort. DCYM 8 Kulay ay 5. Pandai din ang pagpupulong tungkol sa pagbabago ng mga idinaos sa Paris para sa detalye na ito sa kayo. Idinaos sa Paris ang pandai din ang pagpupulong tungkol sa pagbabago ng klima, kung saan nagtigman ng mga lider ng iba't ibang bansa upang talakayin ang mga hakbang laban sa climate change. Lalo din ang pagpupulong na magtanda ng relasyon sa pagbuga ng greenhouse gases at isunong paggamit ng renewable energy. Ayon sa United Nations, kinakailangan kumunod agad upang maprotektahan ang planeta para sa susunod na henerasyon. Kasabay nito, nagsagawa ng protesta ang ilang grupo na nananawagan ng mas mabuti at konkretong aksyon laban sa climate change. Inaasahan ang mga desisyong mabubuo nito ay makaka-apekto sa kinabukasan ng ating mundo. Gulita ayawan para sa Radyo Pida sa aksyon. DCYM 8 Kulay ay 5. Pagdiriwang ng araw ng pagkain sa Mexico, inayos ng mga terorista. DCYM 8 Kulay ay 5. Dinadahin ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang Mexico para saksihan ang makulay at tradisyonal na pagdiriwang ng araw ng mga patay. Mula sa mga dekorasyon sa mga kalsada hanggang sa mga handa sa altar, punong-puno ng kulay at simbolo ang pagdiriwang na ito. Ipinagdiriwang dito ang alaala ng mga pumanaw na mahal sa buhay. Bukod pa dito, maraming aktibidad at sinasagawa tulad ng mga parada, konsyerto at mga palisahan sa paggawa ng altar. Ito ay isang magandang pagkakataon para makilala ang kultura ng Mexico at makasama sa kanilang pagdiriwang. Dunita kayaon para sa Radyo Pida sa aksyon. Presyo ng bigas patuloy na bumababa. Tulong pinansyal para sa mga magsasaka inilabas ng gobyerno at bagong programa ng DSWD para sa mga pamilyang Pilipino ilulunsad ngayong linggo. Para sa detalye na ito si Terry Bantaon. Inilabas na ng Department of Agriculture ang tulong pinansyal para sa mga magsasaka matapos bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon sa Department of Agriculture, layunin itong maiwasan ang pagkalugi ng ating mga magsasaka na naapektuhan ng rice importation. Samantala, ilulunsad ngayong linggo ng Department of Social Welfare and Development ang programang pamilya na magbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga pamilyang Pilipino na kabilang sa laylayan ng lipunan. Layunin itong tulungan ng mga kababayan natin na bumangon mula sa kahirapan. Mary Licey Balitaon para sa Radyo Pida sa aksyon. DCYM 8.45. Dalawa patay, mahigit 18,500 apektado ng bagyo sa Coapis, Iloilo. Para sa detalye na ito si Maria Rastan. Dalawang nasawi at mahigit 18,500 residente ang napiling na lumitas matapos ang malakas sa kanila na bulot ng bagyo sa mga lalawigan ng Capiz at Iloilo. Kabilang sa mga nasawi sila Rizaldo Bacodamot ng Rojas City at May Ortela sa Ibisan Capiz. Tinatayang mahigit 9,700 residente sa Capiz at 8,700 sa Iloilo ang apektado ng pagbaha, lalo na sa Rojas City, kung saan hindi inaasahan ng bigla ang pagtaas ng tubig. Malalaking pagbaha rin ay mula sa mga bayan ng Estancia, Balangay, Batan at Marorak sa Hilagang Iloilo. Ako rin naman ang nasagawa ng operation ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal upang matulungan ang mga apektadong mamamayan. Dadami na bigat ang wahid ng Okyeta Amis na lolo sa tugpo, arestado. Para sa detalye na ito yung Maria Rastan. Arestado ang suspect sa insidente ng Town Hall ng 30 Okyeta Amis na lalaki sa Gagalangit, Maynila. Ayon sa Manila Post
Police District Station 1 na huli ang suspect matapos ang operasyon na pinaunahan ni Lieutenant Colonel Ronald Ilion. Base sa informasyon binigay ng biktima. Batay sa CCTV footage, makikita ng suspect ang matanda at kinuha ang pitakan nito habang naglalakad sa pamamagitan ng video evidence at backtracking operation na pinangunahan ni Captain Albert Mediola. Natunton at nahuli ang suspect na kanilalang si Albert. Nabawi ang pilaka ng biktima at nasamsam din ng mga pinagbabawal na gamot mula sa suspect. Nakaharap siya sa kasong theft at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2020. Nagpasalamat naman ang pamilya ng biktima sa mabilis na aksyon ng mga otoridad. Ako si Maria Restal para sa Radyo Vida sa Aksyon. DCYM Otro 45. Magbabalik ng Radyo Vida sa Aksyon matapos ang isang paalala. Mari, tama kapitbahay natin na kayo sa Trixie, kabit ninyo. Talaga, Mari? Kaya naman pala ang ganda ng mga alahas. May bagong kotse pa. Akalain mo yun? Talaga ba? Ay, medyo. Kasi ka pala hindi namin pansin. Asa nga kabit Esther, si Trixie po. Ano ba kayo? Nagpapakita lang tayo ng kagandahan loob, kabit na agad. Mali yun. Ang husga ang tawag doon. Talaga palapit sa si Trixie dahil kapatid ko siya. Huwag maniwala sa fake news. Maging panuri at dapat matsyag. Ang programa ito ay isinyo ng Department of Information and Communication at ng hindi lang ito. Kayo ay patuloy na lang nagtunig sa Radyo Vida sa Aksyon. DCYM 845. Unemployment rate bumaba sa 3.9%. Mas marami Pilipino may trabaho na. At gig workers kulang sa protection per workplace report is pinapubliko. Para sa detalye, narito si Jasmine Edgara. Bumaba sa 3.9% ang unemployment rate sa Pilipinas nitong Agosto taong 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng tinatayang 2.1 milyong Pilipino na walang trabaho, mas mababa kumpara sa mahigit 2.5 milyon noong taong 2024. Malaking ambag dito ang construction, agriculture at retail sector na patuloy na lumalago sa pagbangon ng ekonomiya matapos ang pandemya. Ayon sa Department of Labor and Employment, patuloy silang magpapatupad ng mga programang tutulong sa job creation at sa mga bagong merit. Gayunpaman, nananatiling hamon ng underemployment kung saan marami pa rin manggagawa ang may trabaho ngunit kulang sa oras o kita. Nananawagan ng mga labor group na magbigay ng mas maayos na oportunidad at sapat na sahod sa mga manggagawang Pilipino. At sa kabuuan, positibong sinyalis ito ng pagbangon ng ekonomiya at patuloy na sipag at determinasyon ng mga Pilipino sa kabila ng hamon. Ako si Jasmine Edgara para sa Radyo Vida sa Aksyon. DCYM 845. At iyan ang mga balita sa araw na ito. Muli, ito ang news center ng DCYM. Mag-aakit na totoo at kapanindigang mga balita. Ako si Maria Restal. Ako naman si